Dalawa raw ang nakahanda ng kasuhan ng ombudsman dahil sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. At bagamat hindi pinanglanan, ang isa sa tinutukoy ay isang senador dahil pinapigilan daw ito kay Senate President Tito Soto na makalabas ng bansa. Nakatutok si Jonathan Andal. Kasunod ni Zaldico at Sara Diskaya, may dalawa pang malaking isda ang malapit ng sampahan ng kaso ng ombudsman dahil sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Sinabi yan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio program kanina. Of the big fish, may isa tayong tingin ko hinog na hinog. Pasok na. May isa pa na yung PI na delay ng konti, pero malapit na rin yun. Marami pa tayong ibang inaay na ibang cases. Kaya within the next few days, marami ipa-file. Sandigan tsaka sa RTC. Regular. Sa RTC. Kasi kaya nung kahapon, yung kay Diskaya. Walang binigay na pangalan si Remulla pero sinabi niyang sumulat siya kay Senate President Tito Soto para pigilang makalabas ng bansa ang isang senador. Sumulat din ako kay Tito Sen na wag na bigyan ng travel authority. Ibig sabihin, senador yan. May isang nakaupo. Isang nakaupo. Wag muna. Ano pa ang clue mo? Anong clue? Tatlo. Kaya lang, yung isa kasi mahihinog na eh. Wala muna, wag muna. Ngayon. Pero yung isang nakaupo, hinog na. Oo, isa. Pero sabi ni Senate President Soto, hindi niya pa natatanggap ang sulat ni Remulla. Hindi anya required kumuha ng travel authority ang isang senador kung personal ang biyahe. Sabi ni Soto, sa polisiya ng Senado, official travel lang daw ang kailangan ng approval ng Senate President. Pero iba ang opinion dyan ni Remulla. When you join government, you surrender your right to travel. And even your personal travel, you need a travel authority. Si dating Senador Bong Revilla na iniimbestigahan din ng ICI, sinabi naman sa isang pahayag na ginagamit daw ang kanyang pangalan para malihis sa katotohanan. Hindi raw siya umurong noon at hindi uurong ngayon. Aniya, nasa panig niya ang katotohanan. Sinabi rin ni Remulla na under investigation si dating Undersecretary Terence Calatrava. Wala siyang binigay na detalye kaugnay nito. Nag-resign si Calatrava bilang Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas na idinawit din ng mga Diskaya sa pagkubra ng kickback sa mga flood control project. Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si at saka yung kasama pa po si Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Calatrava. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Umaming married na ulit si Kapuso actor Tom Rodriguez nang tanungin sa MediaCon ng kanyang upcoming Metro Manila Film Fest movie. Nung dinala mo rito, yung married na kayo, di ba? Hindi nagbigay ng karagdagang detalye si Tom na nang pinakilala ang kanyang anak na si Corben at ang partner niyang nananatiling anonymous. Si Tom, ang dating asawa ni Kapuso actress Carla Abellana na ngayon engaged na sa kanyang non-showbiz boyfriend. Para kay Tom, closed chapter na sila ni Carla. May mensahe siya sa engagement ng kanyang ex-wife. Wish them well, and I'm glad to know everyone is moving on. We all deserve it. Sunod-sunod ang blessings para sa anak ng isang jeepney driver sa Davao City na nag-viral kamakailan. Matapos makapasa sa Civil Engineers Licensure Exams, may trabaho na siya sa DPWH Region 11. At ang nag-welcome pa sa kanya mismo ang DPWH Secretary na may paalala sa kanya. Nakatutok si Jonathan Andal. Viral ang videong ito sa isang jeepney sa Davao City na may karatula sa loob na libre ang pamasahe ng sasakay. Sagot na raw ito ng mamang tsoper na si Edwin Recososa. Wala kasing pagsidlan ang tuwa niya dahil ang panganay niyang si Dave pumasa sa November 2025 Civil Engineers Licensure Exams. Yun talagang inisip ko na pag makapasa siya, gusto ko pong maglibre sakay para naman sa mga pasahero ko, makabawi ako sa kanila. Isa sila sa nagbigay sa akin ng pangtusto sa aking anak.
Pangarap ko rin din noon maging engineer kasi kaya walang gera, hindi ka pag-aral. Sa kanya ko na lang binigay lahat. Hindi ko talaga inasahan na gawin talaga yun ni Papa ko po. Sobrang saya ko po. Lalong-lalo na po yung mga naka-appreciate talaga doon sa ginawa ng Papa ko po. Ang kwento ni Dave, napukaw ang pansin ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya nang bumisita si Dizon sa Davao City, nakipagkita kay Dave ang kalihim. Dala ang isang magandang balita. Congratulations, ha? Hired si Dave sa DPWH Region 11. Welcome! Doon mo makikita na maraming pa ring mga kabataan ngayon na kahit na ganun ang nangyayari sa gobyerno, ganun ang nangyayari sa DPWH, gusto pa rin nga magtrabaho sa gobyerno. Grabe akong kalipay good sir na hired din ko diretso na wala ko nag-expect na mag-start din ko as soon as possible karong January. Sabi ni Dizon, sakto ang pagpasok ni Dave sa Kagawaran na sentro ng kontrobersya dahil sa flood control projects. Maganda yung pagpasok mo kasi marami tayong gagawin next year. Sobrang dami. Ang importante, kailangan natin ng fresh blood ba? Bago. Yung hindi ka mukha ni Bryce Hernandez. Kailangan natin magbago. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.